Bumalik tayo ulit doon sa sa Balitang Cebu, mga bossing. Palpak daw na flood control ang dahilan ng pagbabaha. Ni Cebu Governor Pam Baricuatro ang mga substandard na flood control project, kaya matindi ang baha sa kanilang lalawigan. Sa panayam sa Ted Filon at DJ Chacha, sinabi ng gobernadora na higit 20... Ano isipin mo yan? Syudad to this is a city. Supposedly, yung mga proyekto rito, talagang matitibay, magaganda. Dahil mayaman na probinsya ito. Kita mo, yung tubig palabas, hindi paloob. Nangyari sa Pilipinas. 6 billion pesos ang flood control project sa Cebu. Pero hindi raw nito napigilan ang pagbaha na itinuturing ng pinakamalala sa kanilang kasaysayan. Giit ng gobernadora, dapat managot ang mga may pakana sa mga substandard projects. I think substandard yung mga flood control projects in that area. Hindi ganito yung Ted, never in the history. By far, this is the worst. Ano ang sinisisi? Flood control projects, yun talaga yan. Kasi yan ang trabaho ng flood control Kontrolin yung baha. Bumahaman, mabilis mawawala. O bumahaman, hindi malulunod yung mga tao. Yan yung purpose niyan Bakit bumaha ng ganyan, lagpas bubong? Ibig sabihin, putang ina, palpak, kurakot yung mga dyan sa Cebu. Kurakot yung mga dating administrasyon dyan sa Cebu. Talaga, flash flood caused by a typhoon that ever happened in the history of Cebu. Ito yung pinakagrabe. Actually, Ted, mas grabe pa tong Tino kaysa Odette. Kasi yung Odette, it was the wind. Itong Tino, flash flood. Mga kapatid, Cheryl Cosing. Di ba? Meron na silang history. Pero hindi sila nadali ng ganito. Ngayon lang. Bakit ngayon lang? Ba't hindi noong 2021? Ba't hindi noong 2020? Bakit 2025? Kasi nga, yung 2025 budget, ito lagi niyong ilalagay sa mga kukote niyo Yung 2025 budget po ang pinaka-corrupt na budget sa buong history ng Pilipinas. That is why mas marami, ngayong taon na ito, sunod-sunod, mas marami yung apektado ng bagyo na dati naman hindi apektado. Sasabihin, climate change, hindi. Magnanakaw kayo. Kung inayos nyo yung mga proyekto, inayon nyo sa climate change yung planning ninyo, hindi sana ganito nangyari sa Pilipinas. Walang ibang sisisihin dito kung hindi, una, Mother Nature will always take its course. Pero yung preparedness ng administrasyon na ito, yun ang problema, yung preparedness. Hindi kayo prepared. Mga packshit kayo. Mga hudas talaga kayo. Puros kayo mga kawatan dyan. Yan ang ginagawa ninyo sa bayang Pilipinas. Pucha kayo. Tapos ang iniimbestigahan nyo, Ito, iniimbestigahan nila, mga bossing, Plano namang paimbestigahan sa Kamara ang mga anomalya umano sa flood control project sa distrito ni Davao City Representative Pulong Duterte. Pero si Pulong ang imbestigahan nyo? Bumaha na ng ganito sa Davao. May mga namatay na sa baha sa Davao. May mga nasira ng ari-arian sa Davao. Lumindol nga nung nakaraan, wala nang nangyari. Tapos ang iimbestigahan nyo, Davao? Tang ina nyo. Ba't hindi nyo iimbestigahan ng Masbate? Ba't hindi nyo iimbestigahan ng Surigao? Di ba yung Surigao, pinakita yung bahay nung dating congressman? Na ngayon, gobernador yata? Nakita nyo yung bahay, putang ina, yung mga sasakyan lang, bilyon ang halaga. Tinan nyo yung Surigao, mayaman ba Surigao? Ang yaman-yaman ng gobernador, tapos yung probinsya mahirap. Ba't hindi yun ang imbestigahan nyo? Pero alam nyo, okay lang din. Maganda nga imbestigahan ninyo yung mga proyekto dyan sa Davao. Kasi hinahamon na kayo ni Pulong Nilabas na ni Pulong yung listahan. Ayan nandiyan dyan yung mga proyekto. Puntahan nyo. Nagpunta na kahapon sila Magalong. Anong nakita nila? Minimal. Walang perpekto talaga. May mga nakita silang mga mangilan-ngilan na flaw doon sa sa design, sa pag-execute sa project. May mga nakita sila pero may project? May ghost? Wala. Nagrereklamo mga tao? Hindi. Yung mga tao pa ngayon nagpupunta ron kanila Magalong na okay man dito. Masira man yan, ginagawan man nila.
Wala namang problema rito. Ba't nandirito kayo? Ginaganon nga sila ng tao kahapon. Ito si Magalong, putang ina nito eh. Nag-resign na, nandiyan dyan pa rin. Anong plano mo sa buhay? Puro kakaipalan. Ang ina ka. Hindi mo pangalanan yung mga gusto mong pangalanan. Tapos, sumasama ka pa dyan, umalis ka na dyan. Di ba nag-resign ka na? Ba't nandiyan ka pa? Parang ang tanga. Wala naman ang plano mo sa buhay. Gulo-gulo ng utak mo. Ano ka ba talaga? Laban ka ba sa korupsyon o ano? Hindi ka nag kung nandiyan ka, sana sinabi man lang na tayo pumunta ng Davao. Dami-dami nating sinasabi ni Chavit Singson, marami mga nagiba na sa Ilocos Norte. Ang nakaupo, taga Ilocos Norte. Bakit hindi mo natin unahin yung bakuran nung nakaupo para malaman natin magnanakaw ba yung nakaupo? Pag tinuuna natin yung Davao, nakita nyo naman yung mga taga Davao, ang ayos-ayos ng pamumuhay nila. Walang reklamo mga taga Davao. Doon sa mga lugar kung saan may nagre-reklamo, putang ina nyo, hindi yun ang pinupuntahan nyo, yung mga loko-loko kayo. 80 raw na proyekto roon ang may irregularidad. At live mula sa kamera na sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, partikular ba ano itong sinasabing mga anomalya na nakita ng kamera dyan? Ruth, base nga doon sa pagsisiyasat ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, ilan doon sa mga red flags na nakita niya ay yung pag-overlap ng mga proyekto sa Overlap. Irregularities. May mga overlapping. May rason yan. Meron yan rason. Maniwala kayo, meron yan rason. The Dutertes are not corrupt. You can always think of something na may ibabato mo sa mga Duterte, but corruption is not one of it. Pwede mo sabihin, mga chick boy sila, di sila mabubuting mga asawa, jowa, sila, mainitin ang ulo nila, nananakit sila ng mga kriminal. You can always say that. But corruption, drugs, no. Mapapahiya ka. Ngayon, ang ginagawa kasi, tinan mo, sino ang mga gustong magpaimbestiga sa kanila? Mga komunista. Mga makabayan, mga makakaliwa, ACT Teachers Party List, yung yung dating representative niyan, guilty ng child abuse. Sila, yung gusto magpaimbestiga. Sino pa? Yung gusto magpaimbestiga ng Dolomite. Yung tinanggal ni Pangulong Duterte na makakaliwa din. Kasi biyahe ng biyahe, pasyal ng pasyal, hindi na nagawa yung trabaho, kurakot. Tapos ngayon, gusto niyang paimbestigahan yung Dolomite kasi daw, corruption. Paimbestigahan mo yung Dolomite kasi nag-cost ng flood, nag-cost daw yung Dolomite Beach ng pagbabaha sa Metro Manila. Hindi, ang nag-cost sa pagbabaha sa Metro Manila, yung mga pagnanakaw nyo. Oo, yun ang nag-cost. Ngayon, binarahan daw ng Dolomite Beach yung mga daluyan ng tubig. Putang ina ka, kung di ka ba naman tanga, dati ang nandiyan dyan, pinalitan lang yung basura dyan ng buhangin. Anong gusto mong nakalagay dyan? Buhangin o basura? Yung basura, pinalitan ng buhangin. So, yung mga dating daluyan dyan ng flood control, ganun din. Hinaharangan din ng basura yan. Inayos nga yan eh. Yung pumping station nga dyan, katabi lang yan, inayos nga yan eh. Si Isko nga, hindi nagre-reklamo, putang ina ka eh. Tapos ikaw nagre-reklamo kang gago ka. Kahit minsan, hindi nireklamo ni Isko yung yung flood control, yung Dolomite Beach na yan. Natuwa pa nga siya dyan eh. Kasi, nasa niya yan eh, nasa lugar niya yan eh. Anong ginawa ni Isko? Nilinis niya yung mga estero sa Maynila para maiwasan yung mga pagbabaha. Nakita niya, ay salamat, yung Dolomite Beach sila na naglilinis, hindi na ako naglilinis, national government na naglilinis, salamat. Dati puro, tingnan ninyo kung ano itsura ng Dolomite Beach noon tingnan ninyo. Ayan iyan natin to, tanggalin natin to. Ito bang Dolomite? Dolomite? Alam mo, marami nagre-reklamo dyan. Ayan anong gusto mong makita dyan? Yan, basura? 2019 yan basura o buhangin? Yung basura na yan, gabundok niya, mas mataas pa sa tao. Mantakin mo, nakatungtong yung crane. Ang taas niyan. Sa tingin mo, yung basura na yan, hindi nahaharangan yung yung mga kanal? Mas nahaharangan yan yung mga kanal. Tanga pala to eh.
O, nung ginawa nila na yan ng Dolomite Beach na yan, yung mga dadaan dyan na tubig, inikot nila, hindi na dyan pinadaan. Dinala na sa kumbaga ginawan na nila ng panibagong daanan niya na papunta sa dagat. Siyempre masisira yung Dolomite Beach. Alam nga naman, nandoon yung mga tao tas may kanal. Bobong putang ina eh. Ayan ang sa tingin mo itong ganito karaming basura, hindi niya nahaharangan yung mga kanal na dadaan dyan, papunta ng dagat? Inayos nga eh. Bobo. Ang laki lang ng pisngi mo, tatanga-tanga ka. Pinagawa na nga ni Secretary Simato ang lahat para mapaganda yung ayaw mo pa yan. Oh, tamo oh. Basura oh. Basura, anong gusto mo? Basura o buhangin ng maputi? Alam nyo ba yung gagastusin natin, mga bossing, sa paglilinis nito sa tuwing bumabagyo? Aabot din ng ganyang kalaki. Versus, inayos mo, nilatagan mo, gumastos ka ng ganong kalaking halaga, tapos kapag umanod dyan yung mga basura ulit, dahil nga nilinis mo na yung paligid, konti na lang yung hahakutin mo. Ilan tao na lang yung binabayaran mo para mag-maintain nito. So, mas nakakatipid tayo versus ganito. Tanga talaga to si Ridon eh. Duterte, babae ba yun? Hindi, no? What is beautiful is beautiful, period. Dolomite is beautiful to the eyes, period. Huwag ka na magtanong kasi hindi naman ninyo kaya kung kayo. O, tamo tsura niyan. Iimbestigahan mo yung maganda, ito hindi mo iniimbestigahan. Kita mo yung tsura, puta, kahit yung crane, kinapitan na ng basura, tamo yung tubig, itim. Tingnan mo ngayon ang Dolomite Beach, tapos ayaw nyo. Walang silbi, walang epekto. Sana napunta na lang yung pera sa flood control project. Tanga ka ba? Ninanakaw nyo nga yung flood control eh. Ilalagay natin sa flood control project yung 380 million, di binulsan nyo lang. Ninanakaw nyo nga yung flood control, doon pa natin ilalagay. Dito nakikita natin, ang dami natutulungan nitong Dolomite Beach na ito, ang dami mga tindahan sa paligid. Tsaka ang ganda dyan, hindi kayo crowded dyan. Batch kayong pumapasok. O, kayo muna, first batch. Paglabas, pasok yung second batch. Ganun, organisado dyan, maayos yung lugar na yan. Ina nyo. Pag nandoon ka sa kapag yung mga hotel dyan sa paligid, yung mga beachfront na, yung mga beach facing na mga bintana nila, dati tinatakpan nila yon. Bakit? Pag silip nung Amerikano na guest nila, basura eh. Kadiri. O ngayon, dahil nga beach na yon, Dolomite na, bukas na ulit yung mga bintana. Ang ganda mag-sunset. Diyan sa parte na yan ng Manila Bay. Bakit? Kasi malinis na. Bakit? Anong iniimbestigahan nyo dyan? Maayos yan. Tangina, mag-iimbestiga ka sa 380 million na project samantalang yung 1.5 billion na project ng flood control, araw-araw di mo imbestigahan? Tangina nyo, mga hayop kayo. You had your chance actually. For so many years, you had every chance to do it. Was there anybody willing to take the problem by its own? Diba? Ang galing. What is beautiful is beautiful. You had your chance. You were there. How many administrations? Walang nagawa. We did something. May ginawa si Pangulong Duterte. Tapos galit kayo? Politika lang kasi yan. Ang tumitira talaga sa mga Duterte, ang inano nila, grupo na pinatitira nila sa mga Duterte, puro makakaliwa. Sila Risa Ontiveros, yan, sila Ridon, Yang Tinyo, yung mga, basta makabayan, yan ang patitira nila. Bakit? Personal eh. Ang laban ng makabayan sa mga Duterte, bakit? Inubos ng mga Duterte mga komunista eh. Wala nang ibang pinaghuhugutan itong mga makakaliwa na ito, kung hindi, yung pag-ubos ni Pangulong Duterte sa mga komunista, sa mga NPA. Ayon mismo kay Joma Sison, mga front, legal front ng CPP, NPA. Yang mga yan. Mas magagalit na naman kayo. Hayop kayo eh.
Marami pa tayong babalita, pero hanggang dito na lang tayo. Mamaya na lang ulit. Mag-upload tayo ulit mamaya. Ha? Kita-kita tayo ulit mga Banateros. Mag-like, share, subscribe, at i-follow po ninyo ang lahat ng mga vloggers ng Banateros. Si Banat Bay, Coach Oli, Master Judea, J. Guevara, Paring RJ, Sir Jack, yours truly, Boss D. At your service, kita-kits tayo ulit. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa